Alam nyo mga kababayan ko, medyo nakikita na natin yung possible numbers ng 2028 elections. Possible lang, not official, that there's a possibility numbers na pwedeng tumapat. Kung sakaling hindi ma-impeach si Sara Duterte at lumaban ito sa 2028 election, kasi possible ito, ma-impeachment to, bababalan sa pwesto to. Magre-resign to as a vice president. Ano, din ako nagtataka doon. Magre-resign at magre-resign to sa bilang vice-presidente, mga kababayan ko. Ang unang-unang gagawin nito, mga kababayan, makinig kayo sa akin. Ang unang-unang gagawin nito ni Vice President Sara Duterte tumakbo ng pagka-presidente. Paaasahin ng Pilipino na makakauwi ang tatay nila kapag naging presidente siya. Yun ang gagawin niyan. Mind conditioning na naman, puro pangako, paasa, mga kababayan ko. Pero bakit ka paaasa doon sa mga sinasabi nila kung wala namang pag-unlad sa bayan? Tandaan ninyo, ang Pilipinas ay binubuo ng milyong-milyong Pilipino. At higit sa lahat, mga kababayan ko, tayo ho ay may sariling pagnanais sa buhay. Pero kung titingnan ho natin, mga kababayan ko, kung pag-uusapan ho natin, how can we beat Sara Duterte? Yan ho yung pinakamagandang tanong. Pinakamagandang tanong to. Paano natin tatalunin si Sara Duterte? Si Secretary Gibo, hindi na tatakbo. Hindi tatakbo. Si yung mga napipisil nyo na tatakbo, mga kababayan ko, hindi rin tatakbo. Pero ang possibility na tumakbo, mga kababayan ko, na nag-a-audition, John B. Cremulya, Risa Hontiveros, Sara Duterte, mga kababayan. Yan yung mga malalayan maiingay. Mga kababayan ko, tatakbo. Ayan Ramon Ang. Sabi nila, tatakbo daw. Pero, sa majority ng pinagpilian, nung last survey sa Visayas, mga kababayan ko, ito yung lumabas. Gusto nila na mag one-on-one si Sara Duterte at si Risa. Mga kababayan ko. Dalawang babae na pwedeng tumakbo sa pagka-presidente. Mga kababayan. No? Pwedeng tumakbo sa pagka-presidente. Pero tignan nyo mabuti. At alamin nyo to. Look, mga kababayan ko. What if, no, Irene Marcos is not running for president? Any position sa government, ayaw nga ni Miss Irene. Wag na pong ipilit, mga kababayan ko. Narinig ko na po ito, si Miss Irene Marcos, Miss Irene Marcos is hindi po tatakbo sa any position. Wag na daw pong idawit kasi hindi nga daw po. Mga kababayan ko. Yan po ang sinabi ng mga kanyang mga tawag nito, kaibigan. Ito, mga kababayan ko, kasi nagkakaroon ho ng isang malaking coalition between the kakampings. Oo, alam natin. Kakampings. Unang maisip mo si Lenny. Lenny Robredo hindi tatakbo ng presidente. Mga kababayan ko. Hindi po tatakbo si Lenny Robredo ng pagka-presidente. Mananatili siyang mayor ng Naga. So sino pa pambabato ng kakamping? Si Risa. Mga kababayan ko. Oh, kung si Risa ang ipambabato ng kakamping, sure ball na there is 15 million votes na makukuha itong si Risa. Because generated na yung boto nila. Naramdaman natin yan noong 2025 midterm election. Mga kababayan ko. Tapos si Sara Duterte, meron 35% sa Mindanao. At meron daw 50% sa Visayas at sa Luzon. Sabi nila. Mga kababayan ko. No? Sabi nila. Kaya ho, ang nakapagtataka ho dito, mga kababayan ko, nakapagtataka ho, mga kapatid, ito, makinig ho kayo sa akin. Oh, makinig ho kayo sa akin.
mga kababayan. Makinig po kayo. Ito po, maganda po ito. Makinig po kayo. Kung tatakbo si Risa Hontiveros at tatakbo si Sara Duterte, magbanggaan yan dalawa. The only way na ma-landslide, matalo si Sara Duterte, kung makatakbo to the only way mga kababayan ko na makatakbo, itong matalo si Sara Duterte is let's join with the pink and red. Let's set aside the pink. Pink is youth. Yellow is the old Aquino administration. And the red is the Marcos administration. Kung ayaw natin, makinig kayo sa akin, kung ayaw natin, mababoy ang bansa natin, bakit hindi tayo magkaisa? Bago ko ituloy ito. Bago ko ituloy yung explanation ko dito. Aquino, naramdaman natin kay Pinoy kung paano siya magpatakbo ng bansa. Magaling na presidente, magaling sa ekonomiya. Si President Apo Lakay and PBBM right now, alam natin na may destination tayo. Isa lang ang goal, ayusin ang Pilipinas. Kung tayo, dalawang pinakamalaking silent na dalawang pinakamalaking majority na clan magsasama to convene for unite at true unity, mga kababayan ko, bakit hindi tayo magkaisa? 'Di ba? Bakit hindi tayo magkaisa? Bakit hindi natin pagtibayin ito? Mga kababayan ko, sa ngalan ng ikagaganda ng bansang Pilipinas. Bakit hindi natin ito pagsamahin? Pabagsakin natin ang mga Duterte. Pabagsakin natin ang kadiliman sa bayan. Kasi pag nakatakbo to si Sara Duterte, matik mga kababayan ko hahanap ito ng simpatya. Baka mamaya doon pa nga mag-declare na patay na si Digong. Mga kababayan ko. Tama ba? Kailangan natin magkaisa. Maulit natin yung totoong unity. Kasi wala namang hinangad ng mga dilaw kundi ikagaganda ng ekonomiya Wala namang hinangad ng mga Marcos at tayong mga pula kundi ikagaganda ng ating bansa. Nagtatalo lang yan because of family rival na hindi magkaintindihan. Problemang pamilya na hindi dapat tayo na sasangkot lahat. Mga kababayan. Problemang pampamilya ng dilaw at pula na sila lang ang tanging nakakasolusyon dyan. Nadadamay ang Pilipino. Marami nakikisimpatya. Pero I think this is the perfect timing. Perfect na perfect ito to unite together with the pink and red. To unite sa mga dilaw at pula. Hindi na ito panahon ng bangayan ng Cory at Marcos. Ang pinag-uusapan na natin dito, yung future ng bansa natin. Kung paano tayo makakatulong sa bayan. Wala na, patay na yung mga taong nagtatalo dito. Hindi na ito yung wala na yung mga tao na involved. Kaya nga mga kababayan ko, kung may pagkakataon tayo, magsama tayo. Magkaisa na tayo. Ito yung panahon upang pagsamahin natin ang ating lakas. Dahil kung tayo mismo magwawatak-watak, mga kababayan ko, mananalo talaga si Sara. Yan ang gusto ko sabihin. Kaya kung may panawagan kay Senator Risa Hontiveros, isulong ninyo yung pagkakaisa ng pink at dilaw at ng pula. Mga kababayan ko, kung ayaw nyong masira ang bayan natin, mga kapatid, baka ito, panoorin nyo itong dahilan na to. Malabo pa sa ngayon kung matutuloy ang sanib puwersa ng oposisyon at kampo ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2028. Para yan talunan na posible umanong kandidatura sa pagkakapangulo ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, marami pang dapat pag-usapan bago matuloy ang alyansa.
Alam niyo, sa totoo lang, open naman pala si Risa Hontiveros for the alliance of sa government. Alam mo, sana lang Alam mo, sana lang, aminin natin sa hindi. Wala pa kasing napipisil na, wala kasing nakikitang malakas na standard bearer si Pangulong Bongbong Marcos. To be honest, pero kung magsasanib puwersa tayong lahat, mga kababayan ko, magsasama-sama tayo, mga kapatid, maa-accomplish natin to matatalo natin ang mga Duterte. Alam nyo mga kababayan ko, parang awa nyo na, sa totoo lang. Sa totoo lang. Ito yung isang option na nakikita ko upang talunin yung mga Duterte sa politika. Kasi biruin mo, the 35% of Mindanao is malaki yan. Mga kababayan ko, napakalaki niyan. Mga kapatid, to be honest, the 35% of Mindanao, malaking boto yan. Sabihin na natin, there is an 8 million votes ng Mindanao. Imagine, 35% niya yun. Sabihin na 8 million yun, kunwari. Malaki yun. Hindi siya biro. Mga kababayan ko. Mga kapatid. Kaya ako, mga kababayan ko, kung magkakataon na magsanib puwersa ang pula at dilaw, I go for it. This is a true unity team. Mga kababayan ko. Kaya ako sinasabi sa inyo, diretso ko sinasabi sa inyo yan. Ano pa sabi dito, mga kababayan ko? Panoorin natin. I don't know yet as of today, definitively, if we need the President's camp in order to slay the Vice President's candidacy in 2028. If that possibility arose and approached us, it would require a lot of thinking and talking among us first because of the different histories. Sabi pa ni Hontiveros, handa siyang kumandidato sa pagkakapangulo. Yan ay kung mapili raw siyang standard bearer ng oposisyon. Ayan. Kasi nga masyado pa maaga. Even Senator Risa Hontiveros is hindi pa naman sure kung tatakbo rin siya. Malay nyo, si Sani ang tumakbo. Mga kababayan ko, malay nyo, hindi natin alam. We don't know. Maybe, baka mamaya si Sani Trillanes ang patakbuhin ni President Bongbong Marcos. Natahimik lang. Oh, mga kababayan ko. Maybe, pwedeng tumakbo si Risa Hontiveros. 'Di ba? Kung mapaggogombay natin ng pink at red, magandang laban to. Kung mapagsasama natin, mga kababayan ko. Kasi, sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, magandang pagsamahin ito upang talunin natin. Alam mo, hindi tayo, alam mo sa totoo lang, kung tatakbo si Sani Trillanes, si Risa Hontiveros, si General Torre, mga kababayan ko, sa mga sa higher position, mga kababayan ko, hindi na tayo talo eh. Oh, pwede mag-busy si Risa, pwede magpresidente si Risa, pwede mag-busy si Sani, pwede magpresidente si Sani, pwede magpresidente si Torre, pwede na magpresidente si Also Ramon Ang. Good person din yan para tumakbo sa higher position. Not bad. Kaysa naman kay Sara Duterte, mga kababayan ko. 'Di ba? Pero ang tinik sa lalamunan natin, aminin man natin sa hindi, the 35% of Sara Duterte sa Mindanao. For example, the 35% there is an 8 million na botante na boboto sa kanya. So paano natin tatalunin yun kung Visayas at Luzon tayo? Sabihin nyo, mga kababayan ko, mahirap habulin yun. Mahirap pong habulin yun. But if we combine o join force together with the pink, yellow, and red, matatalo natin to. Sa charter na nilabas noon ni Ed Lingao, napakalaki ng portion na pwede natin makuha. Kasi majority pa rin ng Pilipino, yung 30, tandaan nyo 32% ni PBBM, yan yung mga loyalista. Imagine niyo kakamping, for example, 15 million kakamping, 15 million Marcos loyalists, igogombay natin yan, we can make a 30 million votes. Hindi pa kasama yung silent majority. Mga kababayan ko. Hindi pa kasama yung silent majority,
mananalo tayo. Pero kung ang pag-iisipan nyo, mga kababayan ko, kung pag-iisipan nyo mabuti, pagpilian nyo yung dapat pagpilian natin. Ako, iniisip ko lang kung paano ko tatalunin, how can I beat Sara Duterte? Yes, literally sasabihin ko sa inyo yan. Iniisip ko kung paano ko tatalunin. Pero kung ganun ang paraan, Senator Risa Hontiveros, gumawa na po kayo ng paraan. Kung tatakbo kang bilang presidente, tumakbo ka. Kung tatakbo kang vice, tumakbo ka. Ganun ka rin, Senator Sani Trillanes. Kung tatakbo ho kayo sa higher position, tumakbo ho kayo. Tumakbo ka rin, General Torre. Sir Ramon Ang. Kayo yung kasi kayo yung may mga tendency and possibility na pwede nyo paunlarin ng Pilipinas. Itatakbo yung mga yan, makikipagpatayan ako sa kalye. Manalo lang yung mga yan. Hindi, seryoso ako. Mga kababayan ko. Hindi, ilalaban ko talaga yung mga yan. Kung ano yung ginawa ko kay Presidente Bongbong Marcos, ilalaban ko tong mga to. Wala na akong makitang paraan upang tumalo dun . Kasi ito lang yung paraan na pwedeng mangyari. Mga kababayan ko. Ito lang yung way pwede nating mangyari. Tandaan ninyo, ang isang taga Mindanao pagkakaisahan ng mga taga Mindanao. Kung ikaw ay taga Luzon at Visayas, pagkakaisahan natin dito. Kung hindi tayo magkakaisa at Visayas at Luzon, tatalunin tayo ng Mindanao. Tandaan ninyo at makakahugot pa yan sa Luzon at Visayas ng boto. Doon tayo mawawasak. At kapag nanalo si Sara, goodbye Pilipinas. Welcome to China. Gusto nyo yun? Mga kababayan ko? Gusto nyo? Hindi na tatakbo si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na siya bababa bilang busy. Magpapahinga na siya, magre-retiro na. Magre-retiro na si Presidente. Hindi na siya magbibise Presidente, magpapahinga siya. Mga kababayan. Yan ang totoo dun. Kaya ngayon 2026 pa lang, isecure nyo na yung mangyayari sa 2027. Ang bilis nito, promise. 2027 na next year. January pa lang ngayon, bumilang ka lang ng 12 months ngayon, 2027 na. May ang filing, mga kababayan. Sa Mayo, next 2027 ng May ang filing. Magfa-file ng kanilang candidacy bilang pagtakbo. Saang kalulugar? Mauulit-ulit yun. 2027, iikot na yan. Mag-iikot na yan mga yan. Mauulit na naman yung mga campaign rallies. Mauulit na naman yung mga lakad. Isipin nyo yun mga kababayan ko. Kung walang maninindigan for the Filipino, kung hindi tayo magkakaisa, walang mangyayari sa bansa natin. Isipin na lang ninyo kapag ang mga Duterte ang namuno. Goodbye, Pilipinas. We are province of China. Kaya Senator Risa, kung ngayon pa lamang tatakbo ka, gawin nyo na. Bigyan nyo na kami ng pagkakaisa. Di ba? Ayaw namin maging republika ng China. Ayaw namin maging colony o regions of China. Di ba? Not just the kakampinks, not just opposition, all opposition, oppositional, reform-minded, modernizing forces to come together and present the best offer. Yan ang gusto ko doon. Oh, kakamping, red, o dilaw. Tara na, magsama na. Maglalawas na kayo ng present na kayo ng option. Oh! Oh, ano ba yan mga DDS? Pinasabik ko lang kayo. Akala nyo naman. Narinig nyo na oh. Narinig nyo na. Sabi na ni Senator Risa. Pink, red, yellow. Yellow, red. Oh, maglabas na ng mga option. Sinabi ko lang kayo. Kayo naman mga DDS. May sipasigaw-sigaw pa kayo. Migrate na. Mga ibang bansa ka na. Asa ka. Pinasabik lang kita .
Di ba? Pinasabi ko lang kayo. Kayo naman tong mga Duterte. Oo. Akala nyo naman. O narinig nyo sinabi ni Risa Ontiveros, di ba? Kung mag-unite nga naman daw sila, labas na yung mga best option. O. Sabi sa'yo di ba? O, kaya kayo, makinig kayo, ha? Huwag kayong masyadong focus, ha? Huwag kayong masyadong focus, ha? Gusto mo makausap tatay nyo? Ha? Gusto nyo makausap? Ito. Tatay nyo. Kayong mga DDS, makinig kayo sa akin. Isa lang ang sabihan ko sa imo. Huwag mo botohan si Inday. Baliw yun. Do si Risa, magtakbo man ito, presidente, mag-uwi ako sa Pilipinas, botohan ko man yan sa Davao. Wala nang mangyari sa bansa pag inupo nyo ang Duterte sa bansa, Diyos ko. Maawa kayo. Si Trillanes, okay yan. Okay yan na tao. Di yang kurap. Di yang magnanakaw. Si Tore man, ko, dili man niya hinatak ang kamay ko? No? Dili man niya hinatak ang mga kamay ko? Ako talagang kusang nagsama sa kanya sa eroplano. Sabi ko pa nga sa kanya nung pasakay ako papuntang eroplano, magbabay man ako, sabi ni Tori sa akin, mama chup chup. Ma-promise ko sa inyo mga DDS, uwi man ako ng Pilipinas, huwag kayong mag-alala dyan. Humiling na ako sa pamilya ko kapag umuwi ako ng bansa, magsakay talaga ako sa garapon. magsakay man ako sa garapon. Sabi ko man sa imo, dito, nagbilin na ako kay PB, Suzuki, kay Basyang Hames, at kay Joanna Twiler Wilfred. Nagbilin man ako sa kanila na pag nag-uli ako ng Pilipinas, salubungin man nila ako ng banda, no? Banda, procession, at ihantong nyo na ako doon sa akong himlayan. Wag nyo akong ibigay kay Baste. Adik ba yun? Adik ba yun si Baste? Nako. Dili ako mas okay pa si Bongbong kaysa kay Baste. Baste man yan. Adik man yun, anak ko na yun, notes ko. Magbilin man ako kay Dole Babes Castro. Sabihin ko man sa kanya, ikampanya mo si Risa, maayos man yan na tao. Huwag mong botohan si Inday. Walang kwenta, inaaway ako niyan. Kaya makinig-kinig kayo, ha? Kaya alam nyo na, mga kababayan ko, may mensahe, mga DDS, alam nyo na, may mensahe tatay nyo, ha? Kayong mga taga-suporta ko noong 2016, ipinanalo nyo man ako, isa lang ang sabihan ko sa inyo, dyan na lang kayo, dito lang ako sa Netherlands. Pagod na ako, pagod na rin kayo. Yaan ko na kayo dyan. Wala ako kayo maniwala sa mga rally-rally, yung perma-perma. Mga siraulo man kayo, di alam, mag-rally kayo dyan, magperma kayo dyan. Dili naman ako na makalabas. Makarating ba yan dito sa Netherlands? Yung nakain do. Kaya mga kabayan ko, ano bang hinihintay nyo? Please don't forget to follow, like, comment, share, subscribe. Peace tayo mga DDS, ha?